Okay, so yun na nga. Ah, Sinundo na tayo sa Schiphol Airport. Then we arrive at our hotel. Ang hotel nga pala natin ay Mercure. Dahil medyo outskirt ito, 15-minute drive from the city center. From the airport actually. Kasi since group tour kami, medyo mahirap i-book. So kasi 18 kami. So, medyo 15-minute drive. Mabilis lang naman from the city center. So, ito nga, Mercure Hotel. So, maganda ang service, maganda ang hotel. Yan. So, ang gusto ko rito, yung tap water nila ay naiinom. Okay? So, ayan ang harap ng Mercure Hotel. Kinuhanan ko para makita natin. And of course, nag-check-in na tayo. By the way, mga ano na to, mga magna-9 na ng gabi when we arrive, mga jet lag. Then the usual, of course, we check the room. So meron tayong dalawang double bed since ayan, malalaki yung bed. Just enough for us. Yan. Hello. Okay? So, ang environment nito, since alas 9 pa lang, makikita mo, napakalamig sa labas at ayan ang likod namin, parking. Yun ang pinakagusto ko. Ang breakfast. Of course, ang breakfast nga pala dito ay the usual din, international. Walang kanin. Okay, warning, walang kanin. Ayan. So, nagbihis na tayo. Tumingin-tingin. Ito yung pinaka-main ng hotel. Pinaka-main door sa baba. Then, dumating na yung ating service with the coach captain, si Estefan. Si Estefan nga pala ay isang, parang ano siya Espanyol yung salita. Hindi ko alam kung ano siya. Portuguese siguro. From Portugal. Di ba? Okay. I hope po nakapagpahinga kayo ng maayos from last night. So, welcome po again to the Heart of Europe Tour. Today po is our official tour. So this morning po, we have our pre-time at Sandam and Volendam. And afternoon po, babalik tayo to the Amsterdam for our Amsterdam City Tour. So first po, from here to Sandam, it's 24 kilometers. We will visit sa Ansetjan. We will have our pre-time po, so you can visit the cheese factory and club workshop at start at 10:15 a.m. I will announce later po for the meet-up time and place. Thank you po. Our bus driver po is Mr. Esteban. So siya yung makakasama po natin hanggang Paris po. Okay. Okay, so this is our first day tour of our tour. So we are here in Zaandam. Okay? So nung mga bata pa tayo, nakikita lang natin sa pictures yung mga windmill, di ba? So dito pala nagmula yun. Ito ay matatagpuan, parang isang province siya ng Netherlands. Isang North Holland ang place. So Amsterdam pa rin siya, Netherlands. Makikita mo ang daming mga tourists na nagpupunta rito. Siya nga pala, yung mga windmill, di ba dito, ginamit nila ito nung unang panahon, parang mag-mill ng kanilang mga rice, ng tubig, patubig ng kanilang mga, di ba? Siya nga pala, ang Netherlands ay yung 1/3 ng kanilang lugar ay lubog sa tubig. Pero sa pamamagitan ng ilan sa mga windmills na ito ay nagamit nila para hindi bumaha sa kanila. Parang binabalik nila sa dagat yung tubig. Anyway, ito ay isang community. Mapapansin mo, walang mga sasakyan. Okay? Ang sasakyan nila dito, yung may bangka sila sa likod ng bahay. Yun ang means of transportation nila going anywhere. Di ba? So, konti lang. May mga sasakyan din, may parking, medyo malayo. So, you walk through the neighborhood. A very quiet neighborhood. May mga tao rito pero sa pamamagitan ng pag-share nila ng kanilang lugar, siyempre makikita natin na
yung paano sila namuhay noong unang panahon na walang technology pa. Diba? So, yan, ito yung parang ilog, creek na where their boat passes through. So, yun ang kanilang means of transportation. So, bawat bahay, na parang yung likod nila may mga tubig para sa ano. Ngayon, ilan sa mga bahay dito ay ginawa nilang mga stalls. Halimbawa, may mga gumagawa ng mga cheese. Yan ang maganda rito eh. Of course, yun ang first nila, mga cheese. Tapos, ang masarap dito yung kanilang waffle. Flat waffle, yun ang nagustuhan ko rito. Of course, hot chocolate drink. Coffee, meron din. Yan. Ganyan ang mga bahay dito. Makikita ninyo, very traditional sila. Oh. Hindi nga ako nakakita ng mga locals. Siguro yung mga tindahan na napapasok namin, sila na yung mga locals dito. But anyway, ginawa na nilang tourist attraction. Napakaraming tao. Buti na lang kami, napansin ko kanina dun sa parking, parang pangatlong bus pa lang kami. So just imagine kami 18, yung isa, kung 20 sila, yung isang bus, 20 rin kamo, or puno. So 60 pa lang yung taong mga tourist dito. Pero yan ang kanilang mga bahay. Ang ganda, di ba? Yan. Very lovely. Yan. Sino kaya yung dalawa na yan? Diba? Tourist guide yata yung nag-i-explain. Yan ang kanilang Yan. Napakaganda. Medyo dumadami na yung tao. Farmlands ito mapapansin mo yung gumagana yung kanilang mga windmill. Anyway, yung ibang windmill dito ay pwedeng pasukin with certain amount of coins. Siguro may bayad eh. Hindi na kami umakyat kasi medyo mahal. Siya nga pala dito sa Netherlands, naging problema ko lang dito yung toilet, comfort room, yung ihian. Dahil malamig, ihi ng tao. At alam niyo ba kung magkano isang ihi? 1 euro. 70 pesos. Di ba? They accept card. Tap mo lang yung credit card mo. Okay, he was sharing here yung paano ginagawa. Ang isang pares ng wooden shoe pala ginagawa nila ng mga 3 to 4 hours. Yan. Pero ngayon, sabi niya, dahil meron ng mga technology, so nag-install sila ng paano. So, parang isi-xerox nila yung Paano kung paano? Paano ka mo? Yan. Yung original size nakalagay din doon. Tapos sinusundan na lang siya ng makina. So, mabilis lang naman. So, within mga ilang minuto lang, nakagawa na siya ng isang piraso. So, yun ang sinishare niya dito. Diba? So, panoorin natin. Tingnan ninyo. Ilalagay niya yung original size tapos yung wooden block doon sa machine para magawa yung bagong shoe. Now we have the wrap outside of the shoe. I'm now following out from the inside. Again, same principle. I'm doing sample in the shoe, so that's what we do. Esse é o mesmo sistema que para interior, como eu ia até no Então, tudo large, né? Na punta isso está no céu, ser amado.
go to I will try to show. La Madera is the moon hard. Do you know Scopo? I didn't speak in Belize. Our point of this wooden shoe is still natural water from the popper. That's the reason why we let it dry for 3 to 4 weeks and then we can send back. La Madera se secar 4 semanas e depois para fazer isso. Finalmente, é um sueco para o interior. É quite tough. She's saying that she's going to also waterproof and very cold. Los suecos están sobre resten de agua y muy cómodos y muy encantadores también. Llevamos los suecos un dedo más grande y de 10 veces. Muchas gracias por su atención. So, ayan, natapos na siyang demo paano ginagawa yung mga wooden shoe. But anyway, around their house, makikita mo, ito yung labas nung yung bahay nila. So ginawa nilang may part doon sa loob ng bahay kasi nga malamig dito. May part doon sa medyo likod ng bahay na gawaan pero nasa loob siya. So yung bandang unahan ginawa nilang tindahan. Tapos may kwarto naman din sila doon. Mga abubot, mga souvenirs. Okay? So kung mapapansin mo, tingnan nyo yung mga suot ng mga tao rito. Sila. Makakapal yung kanilang mga damit. And of course, since neighborhood, maraming mga ducks na pag-alagala na mababait lang, no? So ang isa dito ay pinapakain ko ng And him enjoying the hot cocoa. flattened, ang tawag doon, yung crepe. Yan. Gustong-gusto nila. Diba? Nakakatuwa. Nakakatuwa na panoorin sila. Okay, so yan ang makikita dito sa Zaandam. Yung a very quiet neighborhood, may konting gawaan ng cheese. Of course, may free taste. And of course, ang pinaka rito yung wooden shoe nila. Parang bakya sa atin. Okay? So, maraming salamat sa panonood. So, ito si Junggala. Nagpapaalam muli. Abangan ang mga susunod na ipapakita ko yung lugar kung saan talagang ginagawa yung mga cheese. Paano ginagawa ang mga cheese na masasarap. Okay? Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye!